Beach Camp by LOC. Sobrang excited na akong pumunta sa beach ngayon and magbabiyahe ulit tayo from here in Benguet papunta sa La Union. So nagpa-reserve kami ng place doon 3 days before kami pumunta doon. And then it is now time for us to travel. Kaya tara, let's visit LU. Beach Camp by LOC is located at Santiago Sur, Cabala, Union na pwedeng para sa lovers. And pwede rin sa mga magbabarkada and pwede rin sa pampamilya where you can experience the joy of relaxation and then pwede rin kayo mag-swim sa pristine waters and kapag sa gabi is meron din silang mga bioluminescence na plankton lalo na pag full moon. And most of all, parang nasa paradise ka talaga with lesser people, lesser population, napakakalmado. This is the rate sa Beach Camp by LOC. As you can see, naka-promo po sila until July 30, 2022. Baka pwede mag-change. And then, pag sa August, back sa normal rate, regular rates, ayan. And then, andito yung kubo, yung A-type, tapos yung aircon. And then, eto, check-in time is 2 p.m. and check-out is 12 noon. So, i-post nyo na lang to para ma-appreciate nyo itong room rates. And yes, napakamura niya, napaka-affordable. Let's use Google Map. So, if you're coming from Baguio, it will take you approximately 1 hour and 20 to 30 minutes. Tapos, if from Manila, it will take you 5 to 6 hours. And from the north, mga 2 to 4 hours. Welcome to the Beach Camp by LOC. Yeah. Yes, finally, andito na kami sa may beach with all the sunset. Pero lumubog na yung sun, kaya kanya na yung view. So, I guess mag-enjoy ako bukas ng umaga. O, diba? Yung napili namin na room is yung aircon room with toilet or bathroom. And then, yan, ito yung price. So, it's 2,400 for maximum of 4 packs. Kaya lang, yung kami is 5 packs kami. Kaya, ayun, may extra bed. And then, magkakaroon tayo ngayon ng room tour. So, this is the room tour kung saan dito kami matutulog for overnight. Kaya, let's begin the mini room tour.
So, it's nighttime kaya itutur ko lang kayo dito sa may outside ng vicinity ng resort. So, ayan nga, dito kami and ito yung pinaka dyan nakastay yung may-ari. So, sila yung may-ari na dalawa, dito kami. Ayan. And then, ito yung isa sa mga lobby. So, yan yung main lobby nila. And parang magiging future reception nila. And dito yung sa may parang central nila. So, ayan. Yung parang nakikita nyo sa Facebook. So, ito yung parang A-type na kubo. And, ayan. A-type din na parang cottage pala. And then sa may gilid doon is kubo. So, I'm going to tour you a little bit para makita nyo yung itsura niya sa nighttime. So, ayan. So, it's nighttime dito sa may beach. And dito sa likod ko is, ayan, yan yung beach. Makikita nyo yung mga ilaw dito is yan yung mga fisherman. So, I think schedule ata nila na mangisda ngayong gabi. Ayan. We're going to turn around para baka may mahagilap ang camera. So, sa tabi ng resort is may another resort dito. So, they have another resort here. So, mga kubo yung nandito. And then, ngayon naman is we are going to vlog yung outside ng resort. Dito na tayo sa beach. Good morning. And ayan, kitang-kita na ang buong shore ng Kaba. So, i-round natin and wow, kanya na siya. And then, I'm going to show you yung sunrise. So, ayan, hanapin natin yung sun. Ayan. And ngayon, papaliparin natin yung drone. Kaya, let's have an aerial view dito sa may harap ng beach camp. So, ito ang aking rating para sa beach. And let us talk about number one is yung ambience. I-rate ko siguro 10 over 10. Kasi naman, ang ganda ng ambience. Tapos, very calm yung tubig. And then, hindi siya mabato. Tapos, if you're going to try na pumunta dito, kalmado yung place, hindi masyadong magulo, hindi siya masyadong ma-party. Ayun, so 10 over 10. Yung service. So, pagdating naman sa service, I will also consider 10 over 10 kasi upon entering the premises, very approachable yung isa sa mga owners. So, they welcomed us
with open arms. So very approachable sila and ayan, accommodating. And then ano pa ba? Yung facilities. Yeah, we understand na undergoing pa lang, under construction. So may mga hindi pa complete na amenities or facilities. So siguro pwede kong masabi na 8/10. Pero that's already a good rating for a startup business na ganito, na resort. And then what else? Yung price. Yung sa cottage is yung hindi siya kubo. 1,000 per 8 bucks. If I'm not mistaken, 8 bucks. Pero mura na yon as compared sa nandun sa San Juan or San Fernando na 2K or 3K, mga ganito 5. So cheaper. And then yes, yung mga food is cheaper din. And yes, nag-e-enjoy ako dito. May mga kasama din kami dito na ibang guest. Tapos kami lang. Ayan, as in nag-e-enjoy kami. And walang pakialamanan. Pati yung mga residente dito is okay naman, wala yung mga nagbebenta na kung ano-ano, tapos very aggressive yung pagbebenta minsan. Pero dito wala kayong nakikita na mga ganon. So yung mga locals lang na very alam mo yun, hinahayaan lang kami dito na mag-enjoy. O, diba? And just across is dito sa park na to, parang under construction yung gagawin na swimming pool, and then yung parang community conference hall para sa mga guest hall, kumbaga ganyan. So it's going to be a very long stretch from there until, ayan, ina-excavate siya dito until dito. So mahaba talaga itong resort na to, o diba? And then here they have their outside na shower room and comfort room. And dito naman yung karatula na Kubo sa Kaba Beach Camp. So yung location niya is Barangay Santiago Sur, Kaba, La Union. And ayan, yung katabi niya is Casa Montana Beach Front. O diba? Thank you for coming. Dito na tayo sa Mix Eatery. So hindi kompleto ang pag-travel mo sa La Union kapag hindi ka magda-drop by dito at kakain sa Mix. So ang correct daw na pronunciation ng Mix is Mix. Hindi yung Mix, it's Mix. Kaya let's go and have some lunch. Finally, sa wakas, nakauwi na kami dito sa amin. And look, yan, cloudy skies. And buti naman hindi siya umuulan, hindi kami inabutan ng ulan, hindi katulad kahapon. So, yes, nag-enjoy ako dun sa pinuntahan namin, Beach Camp by LOC. So, yes, baka babalik ulit ako doon para makita yung bioluminescent na natural phenomenon na nangyayari yan paggabi, especially kapag full moon. Yeah. So yes, I would like to say na thank you for
accommodating us dahil ang babait ng mga owners doon. So, ang masasabi ko lang is you should also try na pumunta doon kasi napaka-affordable, napakalinis, and virgin pa yung area. Wala pang masyadong mga turista, tsaka wala pang masyadong mga resort. So, yes, it is a perfect way for you to unwind and relax. Kaya, if you want more na travel vlogs like this, mag-subscribe lang kayo dito sa channel ko, The Star of Anthony Vlogs. And if you have any comments, kung ano yung masasabi nyo sa travel vlog ko na yon, just comment down below and reach me out sa Facebook page, Instagram, or Twitter, The Story of Anthony.